yung ipinapangaral noon dati ni Bes na gumawa ng alagad sa lahat ng bansa, naengganyo po ako nung nadidinig ko yung pangangaral ni Bes na yun na walang masamang layon. At start kung titignan mo, wala talagang masamang layon. Pero in the entire 14 years as time goes by, okay naman hanggang sa namatay si Bes, iniyakan pa nga namin si Bes eh. Pero nung pumasok si DSR, ang tiwala ho natin okay eh, dire-diretso. Aba, nung pangalawang taon, nararamdaman ko na pangatlong taon, mga early siguro kung 2021, 2024, after 3 years, nagiging mabangis na hayop na ang MCGI. Sasabihin mo ba, ay, huwag mo akong mumura-murahin. Abay, kaya kahit na may alam pa ako na mas matindi pa kaysa sa alam mo, kung may alam ka, may alam din naman ako eh. Mas matindi sa alam mo. O, di ba? Pasalamat ka. At, di ba? Ganun lang yung kapatid na Rodel. Halimbawa, marunong ka ba ng ganito? Ay, marunong din ako niyan. Pero, ano ba ang gagawin mo? Mata sa mata? Ngipin sa ngipin? Eh, marunong kang bumulot ng ngipin? Eh, ako kahit hindi ako dentista. Tanungin mo, ano, ilan? Dalawa? 2 seconds earlier. Parang yung sinasabi nila, napakawalang yaya ka niya, dapat ika dyan, padulasin sa kutsilyong matalas at saka ihulog sa patis na mayroong sili. Mag-enjoy ka ba ng balatang ko kaya ika ito ng buhay? Kumuha kaya ika ako ng itak na matalas. Yung matalim na itak at padulasin ko ika kaya ito sa matalim na itak at pagkatapos ay ilaglag ko ika sa patis na may sili. Ikaw lang ba? Ay, mas mukhang paniniwalaan naman ako kaysa sa'yo. Tsura mo. Di ba? Sasabihin mo ba, ay, huwag mo akong mumura-murahin. Abay, kaya, kahit na may alam pa ako, na mas matindi pa kaysa sa alam mo, kung may alam ka, may alam din naman ako eh. Mas matindi sa alam mo. O, di ba? Pasalamat ka. At, di ba? Ganun lang yung kapatid na Rodel. Halimbawa, marunong ka ba ng ganito? Ay, marunong din ako niyan. Pero, ano ba ang gagawin mo? Mata sa mata? Ngipin sa ngipin? Eh, marunong kang bumulot ng ngipin? Eh, ako kahit hindi ako dentista. Tanungin mo, ano, ilan? Dalawa? Apat? Eh, marunong kang bumulot ng ngipin? Eh, ako kahit hindi ako dentista. Tanungin mo, ano, ilan? Dalawa? Apat? O, ano, ilan? Dalawa? Apat? Hoy, Bonjing, anong utak kriminal? Sinong utak kriminal ngayon? Di ba gusto mo akong balatan ng buhay? Sabi mo nga, hindi ka dentista pero marunong kang magbunot ng ngipin. Kaliwa, kanan. Tapos ngayon, magpi-play victim ka. Alam mo, Bonjing, hindi mo ginagamit ang utak mo. Ano po, magpakilala muna po ako. Ako po si Brad Michael Gabriel po. Ano po ako dating kaanib po sa MCGI. Bali, nag-exit po kami ng asawa ko last year, yung mismong third quarter ng SPBB. Tapos po, naanib po ako, bali 14 years po ako. July 29, 2011 po ako naanib. Yung pagkakaanib ko naman po talaga, yung nakita ko kasi yung layunin na maganda, yung layunin na intention, na makapag po ng kapwa-tao, yung ipinapangaral noon dati ni Bes na gumawa ng alagad sa lahat ng bansa, naengganyo po ako nung nadidinig ko yung pangangaral ni Bes na yun na walang masamang layon. At start kung titignan mo, wala talagang masamang layon. Pero in the entire 14 years as time goes by, okay naman hanggang sa namatay si Bes, iniyakan pa nga namin si Bes eh. Pero nung pumasok si DSR, ang tiwala ho natin okay eh, dire-diretso. Aba, nung pangalawang taon, nararamdaman ko na pangatlong taon, mga early siguro kung 2021, 2024, after 3 years, nagiging mabangis na hayop na ang MCGI. Parang lumilitaw na mga lobong maninila na yung mga District Serpent eh. Ito, iisa-isain ko na lang yung karakter. Dati, si Baking at saka si si Reste Reyes, hindi naman ganyang kalulupit eh. Bakit ngayon parang gusto yatang, alam niyo yung dati na normal naman ngayon mga naging sanggano, ang lupit. Bagay, hindi na nakakapagtaka, papaksahan ang mag-interview sa kapwa demonyo, demonyo na rin. Paano mo nasabing demonyo kami? Tingnan mo yung sarili mo kung gaano ka kademonyo.
pinagbabahagi mo yung mga kapatid. Mahirap na lang magmura eh. Pero ito, pinaka ano ha, alam niyo kung ano nagpa-convince kung bakit kami umexit? Particularly me. Yung nadinig kong istorya ni Brad Monlaw tapos sinabihan ni Resty Reyes ng invalid. Patawarin ako, gago ka ba? Paano naging invalid yun? Demonyo ka pala eh. Bago, yung itsura mo, kademo-demonyo na, yung budi mo pa. Brad Gabi. Meron, Nakakaano lang po, pasensya na po bro. Gusto ko lang yan, no? May bagong hot seat ngayon si Brad Mike. oo. Brad Gabi Mike. Opo. Ano ka lang, meron ka bang pang-BP dyan? Ay, meron naman po. Oo. Alam mo, pagka itong kapatid na to, sige, babanggitin ko na ha. Pagka itong si Ray Ann De Jesus, babanggitin ko na, total, nakita ko Brad Ray Ann De Jesus. Pamangkin lang naman ito ni Sis Baby De Jesus. At ito lang naman ang kidney donor na ni Sis Baby De Jesus. Kaya mo ba? Resty Reyes na sabihing invalid yung ginawang pag-donate ng kidney ni Ray Ann De Jesus na pamangkin ni Sis Baby De Jesus na ngayon ay exiter na. Kaya mo ba yon? Ewan ko lang kung hindi ka dungguli ni Sis Baby De Jesus. Oh, Ay, yun nako. pala yung context no. Yun pala yung context nun, bro. Oo. Itong si Brad Ray Ann De Jesus, pamangkin ni Sis Baby Sis De baby. Jesus. At yung kanilang ninuno, angkan ng mga matatandang kapatid. Sabi nga daw ng mga ninuno nila, pag namatay si Ellie Boy, guguho na ang dating daan. Which is totoo Tumpak. pala. Kasi bobo itong, napakabobo nitong pumalit. Masakit na Bobo sa salita. lahat. Nasaktan ako. Ay, hindi lang po basta bobo. Utak ipis pa. Naku, Masakit na salita. May bagong hot seat. Brad, Brad Eman, mas matindi pala sa atin itong si Brad Gabi Mike. Utak Papasa ipis ko po ng yung guro. ganyan. Ipapasa ko na yung Baka mas may utak pa yung ipis. Ito, sobrang lusaw na ang utak eh. Kasi Hindi, Brad Mike. para Brad magpaksakan ng mga aralin na ano, Brad Mike, na parang nagbabahabahag, nagkikreate po ng pagbabahagi. Sino ngayon ang demonyo sa amin? Kami mga exeter o ikaw ang mas malala? Brad Mike. Ano to the highest level eh. Brad Nalampasan Mike, yun yung break. kademonyo ni Satanas. Brad Mike, 55 times, 105 times na demonyo yan si Daniel Rason. Brad Mike, meron gusto sabihin si Brad Eman. Sige po. Brad Mike. May sagot kasi dun sa tanong mo na nung mamatay si Bes. Opo. Diba parang sabi mo parang yung mga KNP parang parang naging siga na, di ba? Opo, naging mabangis na hayop. Hindi May lang sagot tao kasi Manila, naging mabangis na hayop pa. Oo. Yan yung May sinasabi sagot po sa kasi dyan. Biblia na mga asong mga nagpapasabsab sa sarili, mga matakaw. May sagot kasi Yan yung dyan kung nasa bakit. Isaias eh. Hindi ko lang matandaan ni si Isaias eh. Nasa 56 yata o banda. Mga Oo. tsaka yung nasa Mateo Oo, tinutukoy ng mga lobong Maninila. May sagot. Nagbabalat kayo ng maputing damit tapos ang mga Brad Mike yung mga kasi ganun ganito po. yan. Brad Mike. Sige po. May sagot kasi dyan. May simpleng sagot dyan na pag nalaman mo, maiintindihan mo kung bakit. Sige po. Na ano tawag dito? Mahirap ng sabihin. Pero isipin mo na lang ganito yan. Nung buhay si Bes, Opo. hindi sila makaporma. Correct po. Hindi. Kasi may isang tao, hindi si Bes ha, Opo. may isang tao na may hawak sa mga KNP. Wala naman pong duda. Saksakan ng demonyo yun. Wala naman hong duda. Oo. Wag muna nating pangalanan yun ha. Hindi ko po so- papangalanan pero alam ng lahat ng Exeter yun. So Kasi common naman may- po yun, Brad eh.
Oo. Na itong tao na to may alas. May hawak na alas ito. Opo, pang-blackmail niya ho yun eh. Panakot niya eh. Yung mga sulat-sulat Oo. po. Hindi lang sulat yun. Ay, Pero hindi mo, yun lang yung alam ko po, yung sulat. Kung Hindi, meron iba tayo pa ng akong iba, hindi ko na ho alam. magkaiba tayo ng tinutukoy na tao. Sa bagay, Magkaiba tayo ng, yung isa magkai- pwedeng yun ang naiisip ko lang po eh. Pero sige magkaiba tayo po. ng hindi sulat na literal na handwritten ang hawak nito. Sige po. Alas ito na itong tao na to ang may hawak sa mga KNP. Ito ang totoong pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan ng buhay si Bes. Oo. Hindi si DSR. Ang tawag namin sa kanya, ikatlong tagapangasiwa. Parang nagigets ko na po ah. Itong tao na to, ito ang totoong pangalawang tagapangasiwang pangkalahatan. Itong si DSR, hindi yan ang pangalawang tagapangasiwa. Ikatlo pa yan eh. So, nung mamatay si Somewhere Bes, nandyan sa paligid ng ano, parang nakukuha, nasisense ko na pero yun na yun. may dahilan kung ba't doon sila. May dahilan din kung ba't doon sila napadpad sa lugar na yon, kung bakit sa Brazil. May dahilan yan. If you connect the dots, may dahilan yan. Tapos, nung mamatay si Bes, para makawala sila doon sa tao na yon, yun nga ang nasusunod eh, di ba? Pinabayaan na lang. O sige, magkasundo na tayo, sige. Iyon na to, wag mo na kaming pakialaman. Yun ang nangyari. Kaya ang nangyari, mapapansin mo, itong mga KNP, ayun, umalagwa. Nakagets mo na. Make sense po. May Makes dahilan sense. nga po kung bakit sila May naging dahilan. siga. Yes. Okay, Yes. gets ko na po. Yes. Ngayon, ano na ngayon? Wala nang pumipigil ngayon. Wala na. Kumbaga, yayaman ang dapat yumaman, aalaguan dapat umalagwa. Magpapakasama ang dapat magpakasama. Kumbaga, nasa Biblia nga ho, sabi yun ng salita ng Diyos eh. Ang mabuti, ayaang magpakabuti. Ang masama, bayaang magpakasama. Ay, ngayon ko napatunayan, ang kasulatan talaga hindi magsisinungalingan. Iayag yan sa kapanahunan. Eto na ho, pero syempre, hindi man inahayag ang pangalan, pero yung espiritu po, inahayag na eh. Paunti-unti ito eh. Step by step lang ho, kasi yung sabi nga po sa Ecclesiastes eh, na 12:1 hanggang 10, lahat nakakover, lahat ng pangyayaring ng kapanahunan sa bawat sa silong ng lalo. May nagko-comment eh. May nagko-comment kasi, diretso yun na daw eh. Bahala na kayo dumiretso, hot seat na nga kami ng mga nakaraan eh. Anyway, if you May connect the dots, nagko-comment na pangalanan. Kung alam yung naman kung nagko-comment, marunong makiramdam, pakiramdaman niya lang, hindi kailangan pangalanan. Kung talagang Alam na nila tunay kang nagsasa Diyos, sabi sa 5:13 ng Hebreo, tinuruan tayo na makaramdam ng mabuti't masama. Espiritu yun, hindi na kailangan pangalanan eh. Pero Kahit alam mo hindi. Espiritu Brad Mike. yan eh. Brad Mike, Binigyan tayo ng Panginoon ng espiritu ng pagkakilala ng mabuti't masama. Hindi na kailangan pong pangalanan kung sino, kung sino man, kung si Juan, si Pedro, si ganun. Nung panahon ba ng Panginoong Jesucristo, sinabi ba na pangalanan na ng Panginoong Jesucristo, o Pedro, ikaw tumaga. Bakit? Sa tiyempo bang huling ang Panginoong Jesucristo, malalaman mo na ba kung sino? Ang Panginoong Jesucristo lang, alam na nga kung sinong mananaga sa tenga ng huhuli sa kanya eh. Pinangalanan ba ng Panginoong Jesucristo? Kasi espiritu yun. Kung sino man yung nag-comment, espiritu ng pagkakilala ng mabuti't masama. Yun ang bigay na Brad Doon Mike, tayo susunod sa Panginoong Jesucristo. Yung Brad Mike. susundan natin yung path, yun nga ang pagre-reliyon eh. Susunod ka sa kay Kristo. Kasi kung iwalay ka kay Kristo, 1:15, wala kang magagawa. Kahit anong pakiramdam mo o ano man dyan, wala talaga. Umayag ka kung ano yung aral ni Kristo na pakiramdaman. Bakit kailangan break. mag-name drop? Ano ba to? Break, Ano ba to? Brad Mike. Nasa korte ba tayo? Brad Para Mike, Brad Mike. mag-imbestigahan tayo na kung sino Brad Mike, Kailan Brad tayo Mike, naging hukom? Huwag tayong maging mga hukom. Brad Mike, chill ka lang.
Hindi. Opo, hindi. Pasensya na po kasi yung nag-comment na bakit didiretsuhin? Brad Mike, chill ka lang. Makinig lang po tayo pare-parehas kasi tayo ay makikinabang din dito sa usapan na to. Brad Mike, Yun lang po. Brad Mike, chill ka lang. Opo. Brad Badong, sorry po. Babasahin ko lang yung comment ha, para makuha mo yung comment. Hindi siya nakakatawa yung comment. Babasahin ko ha. Opo, sige po. Para magets mo yung yung gusto Opo, sige lang po. comment. Sabi niya, si Yuli yun, asawa ni Brad Ellie, diretsuhin nyo na kasi para di na mag-isip yung ibang kapatid. Ganun yun. It's a comedy. Kung iisipin mo, tinan mo, hindi nila maharap yan. Dito, biglang nag-joke time. Sarap na Hindi natulog nila, dito. Biglang may joke time na ganyan. Oo. Hindi, kailangan Hindi nila. kailangan kasi nating make Opo. things lighter. Dahil tingnan mo si Danya Rason. Imbes na ma-bless yung mga kapatid na i-stress sa kanya. So, Di lang, na parang nakakaramdam ng parang nasusumpa ang Oo. kanilang espiritu. Ngayon, Brad Mike, merong gusto sabihin si Brad Eman. Pakinggan natin si Brad Eman. Sige po, opo. Brad Eman, meron kang gusto sabihin eh. Hindi, ano lang. Naputol doon sa nag-comment po eh. Pasensya na po. If you connect the dots lang kasi talaga, kasi dati kung i-connect ko yung dots, ano lang paatras straight line lang ba't ganito, ba't nagkaganito, ba't nagkaganon. Straight line lang ang connect the dots ko pabalik. Ngayon, nung mag-research ako at nung, kasi Brad, ganito Brad Mike, may narinig kasi Opo. may narinig ako na hindi dapat marinig ng kahit na sino. May narinig ako na reliable source na may narinig ako na reliable source na nung mapakinggan ko siya, nasagot yung marami kong tanong kasi alam ko yung mga nangyari na yun. Alam ko yung mga nangyari na yun. So itong narinig ko dito, ito yung context nung mga alam ko. So I cannot deny the fact na totoo yung sinasabi niya. Though, ang mahirap doon sa sinasabi kasi niya, testimony, hindi siya hard evidence talaga eh. So, ang mahirap sa lagay niya, hindi siya makalantad. Pero, yung mga sinabi niya, pag pagbabasihan mo, circumstantial evidence, maniniwala kang totoo yung sinasabi niya. Saka, wala siyang dahilan para magsinungaling eh. Yung narinig ko wala siyang dahilan. So yung alam natin na yan, sabi nga ni Brad Badong, it's just the tip of the iceberg. Ngayon, pag nalaman mo kasi lahat, ngayon mainit ka pa eh. Tawag dito, tinan mo kami ni Badong, relax na kami. Kumbaga, dadaan tayo dyan sa mainit, ganyan. Pero pag nakita mo yung buong picture, pag naintindihan mo na dati pa may mali na, dati pa may mali na, dati pa niloloko na tayo, some sort, magiging kumbaga, hindi ka na, magiging mainit ka pa rin, pero pag naintindihan mo kasi, nagiging iba na approach mo dun sa dun sa sitwasyon. Maiintindihan mo ng buong buo kung bakit ganito, ba't ganun. Isa lang ang dahilan yan eh. Isa lang ang dahilan yan. Kagaya ngayon, di ba? Biruin mo, pasalamat. Ang pinapaksa banal na hapunan ang pinapaksa alam natin, Dahil sa context. May link tayo eh. Di ba? May link tayo. Diba? So, wala nang substance pinipilit na lang So, alam mo na ikaw na nag-iisip, ikaw na nakakahalata. Alam mo na yung pangangaral niya ngayon dinadaan lang. Tapos nagkataon na sa Japan, di ba? Sa Japan, cherry blossoms doon katapat panahon ngayon ng cherry blossoms. Samantalang yung mga panahon dito ng cherry blossom. Samantalang yung mga kapatid, buti ikaw, nandiyan ka na sa Japan, di ba? Hindi ka nalalayo. Samantalang yung mga kapatid dito na nagtitiis dumalo sa lokal, di ba? Di ba? Sana doon na lang mag-isip sila, di ba?
Meron nga, Hindi, at meron saka nga, ang meron nga. gantong kapanaunan, napakamalamig pa po dito. Ang malamig. nakakaawa po yung mga kapatid na may mga dalang bata. Oo. Pagod, Saka yung tapos ano, uuwi ng bahay. Yun po yung mga nakakaawa eh. Tapos, pagtitiis nag-i-spend daw sila yun. ng time. Ang isa pa yung nakakaawa, yung mga matatanda, syempre, kakalingayin ng mga kapwa kapatid dyan na imbes na nakazoom na lang, nauobligang pumunta ng ano. Dahil, syempre, kung yung regular nga wala si DSR, nagkakaganyan, nauobligan ng mga ano, ng worker. Eh di lalo ngayon, na obligado. Kumbaga parang, kung titignan nyo naman po yung mga sitwasyon, regardless kung nasang lugar man, nagkataon lang na nandito sila sa Japan, yung kalaban dyan yung panahon eh. Lalo na yung mga tumatanda, yung mga batang may dalang ano. Eh dito pa naman, pag gantong panahon po, spring, usong-uso dito yung salita, yung usong-uso dito yung kapunsyo sa Japanese na yung bigla kang sisipunin, yung bigla kang mahihilo. Epekto ng cherry blossom po yung pag nagbabagsakan na eh. Pag nagpo-full bloom, masakit sa mukha yun eh. Masakit sa ilong. Yun yung mga isang factor na ano, tapos ganito madaling araw matatapos. Nakakaawa din no. Kumbaga Natatawa parang, nga, opo, Brad Mike, natatawa nga ako dun sa video na napanood ko yung kumakanta si DSR ng ano yan, kahit 1,000 dusa ang ano yun, yung tungkol sa dusa. kahit 1,000 dusang kanta, Kay Oo. isang hamakin. Diba? Oo. Parang, ang caption eh, nasan daw yung dusa? Nasan daw yung 1,000 dusa? Ang bihira. Libo. ang tanong may pinagdudusahan nga ba? Libo-libo pero walang dusa. Libo-libo meron pero walang dusa. Kaya natin ginagawa ito, Brad Mike. Kaya Okay. kaya kami nagkakaganito ni Brad Badong. Kasi simply because naaawa kami dun sa mga nandyan pa na kapatid na Opo. inuubos ang oras, inuubos ang resources sa sa pag-aakalang Nasa totoo pa. yun ang totoo. Yun ang totoo, 'di ba? Hmm. 'Di ba? Yan ang totoo, yan ang tamang paglilingkod sa Diyos. Pero hindi talaga eh. Hindi talaga eh. Opo. Hindi eh. Pagpapaimbabaw na yung ano eh. And it's Brad leading Badong, to fanaticism already. It's leading to fanaticism.